Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update nating ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang mga napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Mila Valentine na sabi niya, fake news naman Miss Durs, umuwi daw agad si Paulo after the event sa Ilocos. Sabi sa post ng RM ni Paulo, nabasa ko sa FB. So meron ako mga nababasa nga na umuwi daw agad after ng Ilocos. Meron din ako mga nababasa na nagstay pa raw daw ng ilang araw until now daw mga kakimpaw. So ang sa akin lang naman, kung umuwi talaga si Paula Avellino after po ng event na yon sa Ilocos Sur, bakit walang sighting kay Paulo Avellino? 'Di ba? Sana po mapatunayan etong umuwi agad si Paula Avellino na sa ganun maalis, 'di ba? Or mawakasan na po yung mga agam-agam, yung mga haka-haka na naglalabasan ngayon sa mundo ng social media. At ayun nga po, may write-ups doon sa previous update natin na lumabas na doon daw muna mag-i-stay di umano si Paulo Avellino at pinapauwi daw ni Chinita Princess, nakikiusap daw si Chinita Princess kay Paulo na umuwi ka na dito. Maging ako, ayokong maniwala mga kakimpaw, pero gusto ko po nung konkreto at matibay na ebidensya na andirito nga si Paulo sa Manila. Kaya sana maglabas po ng picture or latest update kay Paulo Avellino na, oy, andito ako sa Manila, wala ako sa Ilocos Sur. Ganun sana, para po mapanatag yung mga fans and syempre yung mga nagkalat na balita, matuldukan at mawakasan na. Yun lang naman po yung gustong malaman ng mga Kimpaw fans kasi yung mga fans ngayon, ang alam din nila until now, nasa Ilocos Sur si Paula Avellino. So, anong rason? Bakit hindi siya umuuwi until now? 'Di ba? Kaya sana yan po yung matapos at matuldukan. Bakit at nasaan si Paulo Avellino? So maraming salamat sa komento, Ginang Mila Valentine. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. At ang next comment mula naman po kay Ginang Arlene Casis. Sabi niya, hindi naman siguro magtatagal si Paulo doon, Misters. Kung sa mga party-party nga, hindi yan nagtatagal. Mas lalo pa doon, bumalik na yan. Sana kalampagin na si Paulo sa ex para ng Kimpaw fans kung totoo ba na nasa Ilocos pa to. Kasi mahirap paniwalaan ng mga balita ngayon kung ano-ano ang totoo. At saka, kagaya ng sabi ko sa mga comment ko, hindi gagawa ng kalokohan si Paulo na ikakasama ng loob ni Kim kasi alam niya pag ginawa niya yan, dagdag sa mga pasani ni Kim na problema at alam niya yan. Hindi kaya siya makonsensya kung gawin niya yon na may isang tao siyang sinasaktan. Panay nga ang post ni Paulo sa FB page niya, panay countdown niya sa paparating na Pasko. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Arlene Casis. Ang sa akin lang naman na thinking kung bakit andun siya at nagstay siya sa Ilocos Sur, ang ano ko naman dito, ang instinct ko naman, baka may ginagawang project, di ba, mga ganyan. Pero pagdating sa mga kalokohan like babae, wala po sa isip ko yan kasi buo ang aking isipan at focus ako kay Kim and Paolo Avellino dahil sa mga nakikita natin na aksyon nilang dalawa. Ang instinct ko baka may ginagawang project or what, mga ganyan po kung bakit siya nag-i-stay ng matagal sa Ilocos. So sana kalampagin si Paulo nang sa ganon ay malaman ng katotohanan ng mga fans na hindi na po sila manghula pa kung nasaan ito, di ba? So maraming salamat po sa komento, Ginang Arlene Casis. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa post ni Jean MB. Sabi niya, to be honest, when I see Kim Pao photo, I always zoom in and do a relationship check. Yes, since pala decision ako, and that is by looking at her eyes. This one says Pao is proud and happy. Kim is just more different read cause she can present a happy amid trials, but Kay is proud.
of them. So nakikita natin sa mga mata po ni Kim and Paolo Avellino na sobrang contented sila, sobrang happy sila sa isa't isa, 'di ba? So doon pa lang mga kakimpaw, mako-confirm na natin kung ano ba talaga yung meron sa dalawang 'to, 'di ba? And syempre si Paolo Avellino mga kakimpaw, ang laki po ng pinagbago niya simula po nang nagkasama sila ni Chinita Princess, 'di ba? Unlike sa past Paolo Avellino na kung saan sobrang layo kay Paolo Avellino ngayon. Ang dami po kasi nagkukumpara na ay ibang-iba si Paolo noon kumpara noon. Napabago po siya or nabago siya ni Chinita Princess. Iba talaga nagagawa pag inlababo ka sa isang tao, 'di ba? Talagang nagle-level up ka mga kakimpaw at yung mga imposible nagagawa mong posible. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw itong naging desisyon ni Chinita Princess na natalakay nga po ngayon or natalakay noon sa vlog po nitong si OG Diaz. So, sabi nga dito, meron ulit nag-share kasi mga kakimpaw sa mundo po ng social media. Sabi dito, inuna ni Kim Chu yung career kaya nakapag-desisyon siya. So, mas focus ngayon si Chinita Princess mga kakimpaw sa kanyang career. Wala pa ba talaga sa isipan niya mga kakimpaw ang bumuo ng pamilya or mag-asawa? Kasi ayon nga po dito sa vlog, ni OG Diaz, OMG, totoo ba to Kim? Nagpa-preserve daw ng egg cell si Kim Cho. Syempre gusto rin niyang ma-maximize pa yung youth niya, career niya habang nasa tagatog pa siya ng kasikatan. Ilang taon na ba si Kim Cho ngayon? 35 years old, hindi na bumabata yan, medyo hit or miss na. Kung kaya pag magbuntis, so kung totoo man, normal lang na mag-decide siya na i-preserve yung egg niya para sa future. So noon natalakay na natin to mga kakimpaw, hindi po ba? And ako naman ay agree dito sa desisyon ni Chinita Princess kung mayroon nga po itong katotohanan kasi alam naman natin mga kakimpaw na hindi na po bumabata si Chinita Princess, talaga nagkakaedad na siya and taon-taon nadadagdagan yan. Pag umedad po kasi ang babae ng 35, 38 to 40 medyo delikado na mga kakimpaw, parang ang hirap ng magkaanak, ganyan. Parang miracle baby na siya pag umabot ng 45, 50, ganyan. Paano kung hindi po makabuo si Chinita Princess, 'di ba? Kaya agree ako na nagpa-preserve na lang po ng egg si Chinita Princess para in the future, 'di ba? Hindi naman siya kawawa. Meron pa rin siyang matatawag na anak, mga kakimpaw, kahit na ito ay sa tulong ng teknolohiya. Pero mga kakimpaw, sana hanggat kaya po nila ni Paolo Avellino, i-push nila mga kakimpaw na sa sinapupunan mismo manggaling ni Chinita Princess yung magiging anak niya kasi napakasarap po sa pakiramdam ng mga kakimpaw na sa mismong sinapupunan mo pinalaki ng ilang buwan ang iyong anak. 'Di ba? Sana mga kakimpaw, ipag-pray natin yan na itong desisyon ni Chinita Princess magbago kung totoo man nga ito ha. So kayo ba mga kakimpaw, agree ba kayo dito? Please comment down below and don't forget to like, share, comment, and subscribe.